Mga kalingap, suportahan natin ang Teacher N, isang kalingap reactor ng Kalingap Radyo Balitaan, Teacher N YouTube channel. Hi everyone, nag-love shoutout. Once again, this is Teacher Ann and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mga kalingap, gusto ko lang magbigay ng aking reaction, ng aking point of view tungkol dito kay Kalingap Edo at kay Kuya Val. Pero syempre, bago ang lahat, gusto ko munang mag-shoutout po sa ating butihing Kuya Val Santos Matubang, syempre si Ate Edna, at saka si Kalingap Rob. Sa lahat po ng mga kasamahan ko sa mundo ng pagre-reaction, ayan, enjoy lang po tayo sa ating pagbibigay ng reaction. And syempre, alam po natin palagi ang ating mga limitations at mas maganda po na gumamit tayo ng mga salitang kaaya-ayang pakinggan. Ano po? So ayan, and syempre sa mga sasamahan ko din sa Kalingap ng mga charity vloggers, ayun, keep up the great work guys. Pagpalain pa kayo ng Panginoon para mas may pagpapatuloy pa ninyo lalo ang advocacy ng Team Kalingap. And syempre, sa mga supporters, sponsors, solid viewers ng Team Kalingap, magandang gabi po sa ating lahat. And ayun, mga Kalingap, magsimula na po tayo sa pagbibigay ng ating point of view. So ayun, syempre, hindi na rin lingid po sa inyo ang tungkol dito kay Kalingap Edo, na ito ay kesyo ganon, ganito, ganyan. So marami po tayong narinig ng mga patungkol kay Kalingap Edo. And syempre, hanggang ngayon po ay nanatili pong questionable sa ating mga isipan. Pero, nung mga nakarang araw, si Kalingap Edo po ay mayroong pahayag doon sa Q&A o interview sa kanya ng isang bagong reactor na taga Boom Radio, and yun po ay napabulaanan ni Kalingap Edo na yun po ay hindi po makatotohanan. So sa sinabi na yun ni Kalingap Edo sa isang interview na yun ng bagong reactor na makakasama din natin dito sa Kalingap, na hindi po totoo yun, pero yung MU, yung kanilang nararamdaman sa bawat isa ay totoo po, na meron po silang mutual understanding. So, ibig sabihin, parehas po silang may nararamdamang pagmamahal sa bawat isa. So, yun ang nakakatuwa, na hindi drawing yung pagmamahalan nila, kundi yung nakikita natin sa harapan ng camera, yung pinapakita nila sa ating sweetness ay totoong nanggagaling po sa kanilang puso. Dahil meron po silang mutual na understanding, di umano. Yun ay pagkakasabi po ni Kalingap Edo. So, yun po ang ikinakatuwa ko, dahil dito sa minahal nating EDSI na nabuwag na ngayon, ay nalaman ko, nalaman ninyo, nalaman nating lahat na meron pala talaga silang mutual understanding. O sa madaling sabi, parehas po silang may nararamdaman sa bawat isa. So, ganun pa man, hindi ko rin maubos maisip bakit itong si Kalingap Edo ay kumbaga nagawa ng ganung issue. Dahil kung pinabulaanan ni Kalingap Edo na hindi po yun totoo, di ibig sabihin yung kwento na yun ay gawa-gawa lamang ba? O baka hindi lang aminin ni Kalingap Edo ang katotohanan? Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo sa dalawa? Si Viance o si Kalingap Edo? Ganun pa man, ang bawat bagay na yan ay hindi natin pwedeng husgahan agad-agad kung si Kalingap Edo ang nagsasabi ng totoo at si Viance ay ang hindi. So nananatili po tayong nasa gitna. Kung sino man ang nagsasabi sa kanila ng totoo, ang panahon na lang po ang magsasaysay. At kayo na din po ang humusga, mga Kalingap. Kung sa inyo pong observation, sino ang mas sa tingin ninyo nagsasabi ng katotohanan? Si Kalingap Edo o itong si V? So, kayo na po ang bahalang humusga, mga Kalingap. Pero ang ikinakatuwa ko po dito sa EDSI na minahal po natin, ang ikinatutuwa ko po ay dahil meron po silang parehas na pagmamahal sa bawat isa. Kaya yung sweetness na nakikita natin, na talagang nadadala tayo sa kanilang mga binibitawang salita sa bawat isa, ay dahil yun po ang totoong nararamdaman nila. So dumako naman tayo dito kay Kuya Val. So dito naman po kay Kuya Val ay tungkol doon sa pag-alam kung sino ang mastermind ng pagpapatulfo kay Kuya Val. Para sa akin, marapat pa bang alamin? Ako hindi na ako ganun ka-interesado pang malaman kung sino ang mastermind sa pagpapatulfo kay Kuya Val. Kasi kahit na malaman kung sino ang nagpatulfo
o nagkaroon ng idea na gano'n. Para sa akin ay hindi na rin mababago pa na ang talagang totoong nagpatulfo kay Kuya Val ay walang iba kundi ang family Batalero. Kasi kahit na merong nasa likod nito, sila na po ang nakaukit sa puso, isip at damdamin ng mamamayang Filipino, lalo na yung mga supporters ng Kalingap at lalong-lalo na po yung mga nagmamahal sa kay Kuya Val na talagang nakalagay na po sa ating isipan na wala pong ibang nagpatulfo kay Kuya Val kahit na ito ay meron pang mastermind ay ang Batalero family lamang ang totoong nagpatulfo kay Kuya Val. So, di ba makalingap? So, para sa akin, hindi na ako interesado pang malaman kung sino ang nasa likod nito. Kasi ganun din naman eh, 'di ba? Wala din namang magbabago. Nakalagay na po sa isipan ng atin mga kababayan, lalo na yung mga nagmamahal sa kay Kuya Val, no, dito sa Kalingap na nung oras ng kasalikakay, nung araw na yon ay pinatulfo si Kuya Val ng Batalero family. So, yun po. At saka kahit pa malaman natin kung sino yung mastermind, sino ang nag-execute ng kanilang plinano, di ba ang Batalero family? So, sino ang dapat na masisisi dito? Yung mastermind o yung gumawa? Parang katulad halimbawa ng planong, meron kayong gustong ipapatay, tapos ikaw yung gumawa. Ngayon, sino ang mas may kasalanan? Sino ang makukulong? Ikaw, kasi ikaw yung nag-execute nung krimen. Ikaw yung gumawa nung krimen. 'Di ba? Bakit mo sinunod yung utos? Alam mong mali. So, ikaw yung gumawa, kaya ikaw din yung may kasalanan ng lahat, 'di ba? Kasi ikaw yung gumawa. Halimbawa, ako inutusan ako na ito gawin mo ito. Ba't ko sinunod? 'Di ba? Nasa tama naman pati silang edad, nasa tamang pag-iisip. Wala naman silang kulang, di ba? Mabuti sana kung sila ay may kakulangan sa pag-iisip, katulad ng mga sinto-sinto, ay hindi natin masisisi yon dahil sila ay may kakulangan sa pag-iisip. Pero sa ganitong klase ng family, no, sa kinabiyanse, wala naman po silang kakulangan. Sakto po, sapat. Hindi nga sakto, sapat po. Meron po silang sapat na kaisipan, nasa tamang edad. So, wala pong ibang masisisi sa pagpapatulfo kay Kuya Val, kundi sila lang din po para po sa akin. Kahit na marami nagsulsul sa kanila, kahit marami pa yung ginawa, no? Pero para po sa akin, isa pong malaking dagok ang bagay na yun kay Kuya Val. Kasi sa history po ng Philippines, isang charity vlogger, Kuya Val Santos Matubang, tinitingala, nire-respeto, marami pong humahanga, kahit marami yung mga bashers, mas marami po ang nagmamahal sa isang Kuya Val Santos Matubang at naipatulfo ng isang tao na kumbaga nagawan niya ng malaking bahagi sa kanilang mga buhay. So, kaya hindi makapag-move on itong si Kuya Val Santos Matubang. Kuya Val, ipagdasal mo na lang po. Total nakikita naman po natin ngayon na parang bumaliktad na po ang mundo, na para bang ang lahat po ng kagandahan ay pumapanig po sa iyo. Dahil nakikita naman po natin ang tunay na Kuya Val Santos Matubang, ang tunay na hangarin. Kaya sabi ko nga, kahit kailanman hindi po mananalo ang kasamaan sa kabutihan. So ayan Kuya Val, di ba halos lahat ng mga viewers mo bumabalik po sa iyo. Lahat po ng mga supporters mo bumabalik po sa iyo. Di ba? Doon pa lang Kuya Val, nakuha mo na po ang simpatya ng maraming tao. Dahil matatalino po ang mga solid viewers ng Kalingap. Hindi naman po sila BO na hindi marunong mag-analyze. So ngayon alam nila kung sino yung dapat na suportahan, nandiyan po silang lahat sa iyo Kuya Val. Doon pa lang, panalo ka na po. So ayun, makalingap hanggang dito na lang. Bye-bye and God bless everyone. And sana po ay ingat-ingat po ang lahat dahil maulan po ngayong araw. So ay makalingap, one Kalingap, one family. Bye-bye and God bless everyone.